Pinababasura na po ng Office of the Solicitor General ang mosyong inihain ni Senador Bato de la Rosa para pigilan ang arrest warrant nito mula sa International Criminal Court or ICC. Habang ang PNP pinaiimbestigahan ng umano'y police convoy ng van na pinaniwala ang sinakyan ni Bato palabas po ng Senado. Narito ang report. Madaling araw noong May 14, ilang oras matapos ang barilan sa loob ng Senado, namataan ang ilang sasakyan palabas ng Senado sa pagitan ng alas 2 hanggang alas 3 ng madaling araw. Sa video nakuha ng News 5, bandang 2:32 ng madaling araw lumabas mula sa basement ang isang puting SUV. Hindi malinaw kung sino ang sakay niyan. Pero base sa Senate logbook, 2:35 a.m. umalis ng Senado si Senator Robin Padilla. Makalipas ang higit 30 minuto, isang itim na van ulit ang lumabas. Kasunod niyan, isa pang puting sasakyan na may marka ng PNP. Pinaniniwalaang yan ang sinakyan ni Senator Bato de la Rosa para sumibat palabas ng Senado. Si de la Rosa may nakabinbing warrant of arrest sa International Criminal Court. Kabilang siya sa mga tinukoy ng ICC na umano'y co-perpetrator o kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong crimes against humanity kaugnay sa madugong drug war sa bansa. Under protective custody ng Senado si Senator Bato nang mangyari ang insidente. Pero bakit may police convoy? Nilinaw yan ng Pasay City Police. Sa inilabas nilang pahayag, mismong si Police Colonel Joselito de Sisto raw ang sakay ng naturang police vehicle. Pero hindi raw ito bahagi ng anumang convoy o escort ng sinumang personalidad. Ang paglabas daw nito sa gusali ay bahagi ng kanilang police operation. Wala raw kaugnayan sa sinusundan o binabantayang sasakyan. Nagkataon lang daw ito. Sa kabila niyan, pinaiimbestigahan na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang insidente. Giit ni Nartates, hindi kumikilos ng bulag ang PNP dahil nakataya rito ang kanilang integridad. Ipinag-utos ng hepe ang independent na pagre-review ng mga logbook, CCTV footage at radio dispatch nang nangyari ang insidente. Kung matatandaan, humiling si Senator Bato ng kustodiya mula sa PNP kaugnay ng ICC warrant. Nang tanungin niyan sa PNP, hindi nila ito kinumpirma o itinanggi. Sa ngayon po, inilin po natin na mag-no comment muna po tayo kaugnay na nasabing usapin po. Ipinaubaya na raw nila ito sa kaukulang otoridad at legal na proseso. Nagkomento naman ang Office of the Solicitor General o OSG sa mosyong inihain ni Senator Bato de la Rosa sa Korte Suprema. Sa 83 pahinang dokumento, hiniling ng OSG sa Korte na ibasura o huwag pagbigyan ang urgent manifestation ni Bato. Kulang daw kasi ito sa merito. Naghahay ng motion si Bato para pigilan ang arrest warrant sa ICC. Hinihintay na lang ngayon ang magiging desisyon ng Korte Suprema tungkol sa petisyon ni Bato kaugnay sa legalidad ng arrest warrant. Una nang sinabi ng Department of Justice na wala muna silang gagawing aksyon kay Bato hanggat wala ang SC decision. Pero binabantayan na ng immigration ang senador. Sakaling lumabas siya ng bansa ayon sa DOJ, agad siyang ipaa-aresto. May desisyon man ang korte o wala. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts. At sundan nyo rin po kami sa Facebook, Instagram, X, TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming website truefm.ph at panoorin kami sa True TV Signal Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.